now move over to East Avenue Medical Center where more injuries have also been recorded following the New Year celebrations. Let's get updates this time from Mobile Journal, Jazz Paredes. Jazz, ano naman pangyayari dyan? Dani, as of 8 a.m. nga kanina, meron ng 14 na naitalang firecracker-related incidents dito sa East Avenue Medical Center. Ayon sa nakausap natin sa pamunuan kanina, 7 dito ay naitala bago pa mag-January 1 kanina bago pa magbagong taon, habang yung 7 naman ay additional na hanggang ngayong umaga. At as of now, 7 dito ay minor de edad at ang ilan sa mga paputok na nag-cause ng injuries dito sa mga biktima ay dahil sa quitis, whistle bomb at fountain. Pero ang pinaka-major na o pinaka-malala doon naging injury dito sa 14 cases ay yung naputulan ng bahagi ng daliri. At dahil ito sa quitis at whistle bomb, ngayon naman ay nakauwi na daw itong biktima na ito at the rest ng mga injuries or the rest ng victims ay minor na lamang yung kanilang injuries. At kanina ang pinaka-batang biktima ng firecracker-related injuries ay isang 4-year-old na batang babae. Pero ang kanya naman daw injury ay hearing loss na kung saan nung may nagpaputok daw ay yun nga ay parang hindi nakarinig itong bata. Kaya naman dinala siya dito kaninang umaga para ipacheck, ngunit undergoing assessment pa rin naman itong bata. At habang sa kabilang banda naman, Danino, meron din tayong mga naitalang non-communicable diseases or ito yung mga naging biktima ng stroke. And as of now, mula December 21 hanggang 8 a.m. ngayong umaga ay meron tayong 86 cases ng stroke, habang pagdating naman sa iba pang cases kagaya ng acute coronary syndrome ay meron din 11 na naitala, at meron din naman pagdating sa asthma meron din 8 na naitala. Pero Dani, pagdating dito sa kaso ng stroke, although medyo mataas pa rin yung 86, mas mababa na daw ito kumpara last year na 185 yung naitalang kaso same period last year. At actually kanina, Dani, meron din under investigation pa ngayon na isang ipinasok na 34-year-old na lalaki na tinamaan ng bala sa kanyang kaliwang binte. Pero hanggang ngayon ay under verification pa kung ligaw na bala ba yung tumama dito sa lalaki, pero nakauwi na rin daw itong lalaki ngayon at patuloy yung investigasyon ng pulisya kung ligaw na bala nga ba yung tumama dito sa binte ng lalaki. At sa ngayon naman ay sabi rin sa atin kanina, although tapos na yung peak talaga ng bagong taon, Dani, ay baka daw pagdating pa ng mga susunod na oras ay meron pa mga dumating na mga biktima. Dahil historically daw sa mga nagdaang taon ay meron daw talaga mga dumadating pa ng mga pahabol na mga cases, either ngayon lamang may isipang magpa-check kahit pa kagabi pa yung injury, or di kaya naman yung mga natirang pulbura ay ngayon papaputukan, which is not advisable nga daw, sabi ng pamunuan, na sana daw po ay hindi nagawin ng ating mga kapatid dahil nga napakadelikado ng gantong habit ng iba na ipunin yung pulbura ng paputok, na kung saan meron din tayong isang naitala, Dani, na dahil nga sa pulbura ng paputok kaya nagkaroon din ng injuries. At actually yung iba or karamihan din ng cases natin, Dani, hindi daw sila talaga yung direktang gumamit ng paputok, mga napadaan lang or nakatayo lang tapos natamaan nitong paputok kaya naman nagka-injury. At ayun nga ay meron na silang 14 na kaso na ganun. Pero kumpara last year, mas mababa na daw ito, Dani. Alright, thank you for that. Nakakalungkot, lalo na yung mga sa passive, no? Hindi naman nila kasalanan. But once again, thank you so much for that report. That was Mobile Journal, Jazz Paredes reporting to us from East Avenue Medical Center.